May bayan pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang unang tanong kesa tanungin kay Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa 2028 presidential elections. Ngayon pa lang daw kasi ay lubog na sa baha at korupsyon ang Pilipinas. At live mula sa Davao City, aniasa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano ang mga bagong pahayag dyan ni VP Sara? Julius, puspusan ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte matapos ang magkasunod na impeachment complaint na inihain sa kanya. Sinabi yan ng bise sa kanyang pagdalo sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Ayon sa bise, tuloy-tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo para tugunan ang impeachment. Nagpasaring naman ito matapos ang naging desisyon ng Kongreso na ibasura ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala raw si VP Sara na mayroong nagawang impeachable offense ang Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Hindi ko kasi nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon. Pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede humindi. Kasi nag-oath ako eh. At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? Samantala, hindi naman pinalampas ng bise ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na nagpapakalat daw ng fake news ang bise. May pabirong sagot din si VP Sara sa usapin ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. Tinanong ko si VP Sara kung ano talaga ang plano niya. Narito ang sagot sa atin ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Julius, pinasalamatan din ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanyang opisina. Sa gitna ito ng pagtaas ng kanyang net satisfaction ratings mula plus 22 hanggang plus 28 sa huling quarter ng 2025 ayon sa SWS survey. Patungkol naman sa umiinit na world war ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, ang sabi dyan ng bise, ayusin daw dapat ang relasyon sa lahat ng kalapit nating bansa. Yan muna ang latest. Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.